Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Chainlink kung saan ayan binuksan na po nila ang kanilang staking na version 0.2 sa publiko. Ngunit ang problema ay hirap pong makapasok ang kahit sino man dito para makapag-stake. Kaya yan, ano kaya ang nangyayari dito? At yan pong ating malalaman sa video na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Chainlink has enabled general access with certain limitation to its version 0.2 community pool. Ayan, marami pong nag-aabang dito. Ayan, sa kanyang staking na version 0.2 na ito. Kaya ayan, siguro ay baka hindi po siguro kinaya ng kanilang staking pool yung biglang napakaraming pagdagsa ng mga investors or mga gustong mag-stake dito. Blockchain-based Oracle service Chainlink announced Monday that it has now enabled general access to its community staking pool for version 0.2 staking. Launched in late November, the community pool allow users to lock link for a variable rate rewards of 4.3%. Ayan, taas po niyan. Yung kanya nilang staking pool na ito ay nagbibigay po ng reward na ayan, umaabot po ng 4.3%. Yearly po siguro yan, APY po siguro yan. Kaya yan, ang taas na rin po ito. Nag-umpisa pa ito noong late November. Pero ngayon lamang po nila ito binuksan para sa publiko. Yan, public. At kahit sino man ay pwede nang makapag-stake rito. However, opening general access does not mean link holders who miss the early access phase can now automatically stake the token. Yan. Yan nga lang daw at kahit na binuksan na nila ito sa publiko or meron ng general access dito ang kahit sino man, hindi po ibig sabihin na ayan yung mga hindi nakapasok sa early access phase nito ay pwede nang makapag-stake ng token. Instead, Chainlink noted in its announcement, new users can only stake a link whenever an existing stake completes a withdrawal and pool space becomes available. Ayan, punong-puno po kasi yung kanilang staking pool. Kaya yung mga bagong mga users dito na gustong mag-stake kay Link ay kailangan daw po muna nilang maghintay na may mababakantihan na pool space. Ayan, kung sakaling may nag-withdraw, ayan, at nabakantihan yung pool space ay dyan po papasok yung bagong users na gustong mag-stake dito. Kaya ayan, punong-puno. Kaya kung wala na palang slot ay hindi ka na pwedeng makapag-stake dito. Kaya ayan, yan po yung staking ng Chainlink ngayon. Sobrang dami ng mga naka-stake dito. Bakit kaya hindi nila dagdagan yung kanilang i-increase yung kanilang community pool? The Chainlink version 0.2 community pool was immediately filled within hours after launch. Ayan, ang bilis, napuno na kaagad sa loob lamang ng ilang oras. The 40.8 million link allocation for the pool was met by users who instantly migrated from version 0.1 to the new pool. Kaya ayan, galing po pala sila. Yung mga karamihan po ng mga users dito sa version 0.2 ay galing po sila sa version 0.1. Yan, nag-migrate lamang po sila rito sa 0.2. Kaya yan, dapat i-increase nila yung size ng community pool nila rito para maka-accept naman ng mas maraming mga users. Additionally, other link holders who met certain criteria and had early access stake in the pool to complete the allocation. Siyempre, yung nakapag-benefit dito ay yung may mga early access. Yan, dito sa version 2. Yan, kasi yung mga may early access po rito ay yung mga users na rin po sa version 1. Yan, binigyan po sila ng pagkakataon para makapag-migrate dito sa version 0.2.
Hence, users must now wait for early stakers to unstake link for an opportunity. Kaya yan, even in the event that an existing staker wants to exit their position, the link version 0.2 contract enforces a 28-day unbonding period and additional 7-day period for users to completely claim their locked assets. Kaya yan. Kailangan talagang maghintay yung mga bagong users na may mabakantehan na na space sa kanilang staking pool. At maski yung isang existing na staker ay gusto niyang mag-withdraw, ayan, at umalis sa kanyang para bakantehan ang isang position, ay kailangan pa niyang meron pang 28 days na unbonding period. Parang unlocking po para ma-unlock yung kanyang naka-stake dito. Maliban pa dyan ay may karagdagang pang 7 days. Yan, para sa mga users na i-claim yung kanilang mga nakalock na claim their lock access. With Chainlink early access opening on December 7, users must wait until at least January 11 for a chance to join the Link community staking pool. The above also assumes that a staker enable withdrawal on the same day they originally staked, underlining the difficulty for new community members seeking access to the Link pool. Kaya yan, ganyan po yung patakaran ng version 0.2 ng staking ng Chainlink. Kaya talagang hirap po talaga na makapasok yung mga bagong users na gustong mag-stake dito. Link attempts recovery after broader market correction. Link staking program aims to provide more favorable economics for the asset, with roughly 8% of the overall supply now locked by stakers. With circulating supply, Link potentially has a better chance of delivering better returns across various market conditions. Kaya yan, nasa 8% lamang po pala yung ng overall supply ng Link yung naka-lock dito sa kanilang staking platform. Over the past 24 hours, the token has rebounded alongside the rest of the crypto market after a slight correction. Link dropped from $16.15 to $14.35 following the move, but has since recovered around $14.96 at the time of writing. Kaya yan. Yan po yung nangyayari sa bagong launch or bagong staking pool. Ayan, upgraded na staking pool ni Chainlink. Mula po sa version 0.1 ay 0.2 na po ito ngayon. Kaso ang problema ay yan po, nahihirapan pong pumasok yung mga bagong users dito na gustong mag-stake sa kanilang version 0.2. Sana ay magawan nila ito ng paraan. Yan, para naman magiging madali yung pag-i-stake dito. Yan, mataas pa naman yung kanilang mataas po kasi yung kanilang APY dito, yung kanilang maibibigay na reward. Kaya yan po siguro yung gusto kung bakit maraming gustong mag-stake dito kay Chainlink. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.